Okay, good morning class. Di ba mahina yung signal kanina ay na-record ko na lang. Ang topic natin ay tumutukoy sa pag-usbong ng kulturang Hellenistic. Hellenistic ha, ito yung panahon yung diniscuss ko na last time, panahon na ni Alexander the Great. Okay, ulitin ko lang muna. Paano nga ba pinalawak ng kapangyarihan ng Macedonia ang kanyang kapangyarihan? Paano nga ba niya pinalawak? Okay. Diba, sa nakwento ko, si Persia, pinangarap niyang sakupin ang buong lungsod ng Greece. Pero nangyari, hindi niya natupad. Hindi niya natupad yung pangarap niya na pag-isahin sa kanyang pamumuno ang mga lungsod-estado ng Gresya. Pero, dahil doon sa ideyang iyon, ginawa ito ni Haring Philip II na sakupin ang buong Gresya, pati na rin ang Persia. Okay, hindi nagawa ng Persia, ginawa ito ng Macedonia, mas hinigitan pa niya. No? Next, tinatawag natin, siya si Haring Philip II. Okay, paano niya magawa yun? Na-discuss ko na dati, nung last time, inalis na kasi, di ba? Paano ito ginawa? Bumuo siya ng mga hukbo at sinanay sa pinakamabisa at pinakamahusay na pamamaraan ng pakikipaglaban. Okay? Sinanay niya ang kanyang mga hukbo para maging pinakamagaling ng mga mandirigma at magaling na lang niya sakupin ang mga iba't ibang mga lungsod-estado sa Greece. Okay, ngayon. Next, si Thebes at ang Athens, nang nasakop niya, okay, naglakas daw sila na lumaban. Kinalaban nila ang mga Macedonia, yung mga, yung si Haring Philip II, yung bansa niya. Kinalaban nila si Macedonia, ngunit ang nangyari, wala, natalo lang din sila kasi sa sobrang lakas at okay, mabilis lang din silang tinalo ng Macedon. Okay, pero si Haring Philip II ay pataksin na pinatay ng mga tauhan niya. Sino na nagpapatay sa kanya? Okay, nung talagang pinag-aaralan yung history kung sino ba talaga nagpapatay kay Haring Philip II, yung kanyang asawa. Bakit? Hindi na siya nabibigyan ng sobrang hindi na nabibigyan ng pansin ni Haring Philip II yung kanyang asawa to the point na yun, nagkakaroon siya malis pamamagitan ng nililik yung asawa niya at parang napansin ni nanay ni Cyrus the Great na parang walang future si Alexander the Great kapag nabuhay pa yung tatay niya. Bakit? Kasi baka makabuo pa siya ng ibang anak. Kasi si Alexander the Great, nung bata siya, hindi siya masyadong marunong gumamit ng sandata, parang lampa. Okay? Kaya ganoon, mas pinapatay na siya noong taong 336 BCE. Ano nangyari doon? Naging si Alexander the Great ang naging hari ng Macedon. Okay. Si Alexander the Great ay kilala bilang mahusay sa pamumuno at pakikipaglaban. Nagsanay siya. Okay, kung kaya naging teacher na rin naging guru niya, si Aristotle, tinuruan siya ni Aristotle ng pagmamahal sa kultura at karunungan. Kaya noong 21 years old na si Alexander the Great, siya ay inuluklok na bilang bagong hari ng Macedon. Okay, dun sa pinag-aralan natin, okay, meron siyang mga characteristics. Ano mga characteristics ni Alexander the Great? Siya ay malapit sa kanyang ina, mapagmahal na anak, matalino, malakas ang loob, at mahusay na pinuno. Yung unang tatlong binasa ay sinabi na nanay daw yan sa kanyang nanay. Samantalang pagiging malakas ang loob at mahusay na pinuno, naman niya sa kanyang ama. Okay, ito yung timeline na kanyang ginawa. Noong panahon 335 BCE, pinalaya niya ang Ionian Greek mula sa Persia. Noong 333 BCE, tinalo naman niya si Darius the Great. 332 BCE, nasakop niya ang Egypt, Syria at Palestine. Tinawag siya nito ng mga tao dito na tagapagligtas. Bakit pinalaya niya ang Egypt mula sa Persia? Okay, at 331 at saka 330 to 328 BCE, nasakop niya ang Mesopotamia at sinakop niya rin ang Persia at ang natitirang bahagi ng Afghanistan. Okay, ito, mga ginawa niya, sinalakay niya, and so on. Na-discuss ko na dito last time. Okay, Hellenistic, ito yung pinagsamang kultura Asyano at Griego na nangangahulugan na kailangan daw tularan o palisan ang mga Griego. Bakit? Di ba alam natin ang panahong ito, mas advanced ang mga taga-Europa.
Kaya parang na doon nabuo nga yung konsepto ng Near East, Far East, at Middle East, di ba? Near East sila kasi sila ay nasa sila yung sentro. Ethnocentrismo ang tawag doon, no? Okay, next. Alexandria, ito yung tinatawag na lungsod ni Alexander the Great sa Egypt, kung saan ang layunin niya upang palakasin niya ang bansang Macedonia, at number 2, para makilala o kilalanin ng mga tao yung kulturang Hellenistic. Okay, last, 323 BCE naman, namatay si Alexander the Great sa edad na 32. Bakit? Bakit namatay si Alexander the Great? Nagkaroon siya ng typhoid fever or nilagnat siya. Okay, diba? Hindi isipin natin bakit ang bigla namang namatay si Alexander the Great kahit nilagnat lang. Okay, kasi hindi niya kinaya ng kanyang katawan. Inabuso na kasi ang kanyang katawan sa pamamagitan ng sobrang pag-inom ng alak, hindi na kinaya, kaya dun sa tinatawag nating typhoid fever, hindi kinaya ng katawan niya, kaya siya namatay taong 323 BCE. Ngayon, meron siyang 3 general na pinagkakatiwalaan. Okay, pinagkatiwala niya dito sa mga 3 general na to yung mga bansang kanyang nasakop. Okay, huwag nyo kakalimutan itong 3 to kasi yung kasali sa exam to. Number 1, si Antigonus. Pinagkatiwala niya ang Gresya at ang Macedon. Ang Macedon kung saan siya nanggaling. Okay, kay Ptolemy, pinag niya naman yung Egypt, Libya at ang Syria. Samantalang si Seleucus, pinagkatiwala niya ang Afghanistan, Iran, natitirang bahagi ng Syria at ang Mesopotamia. Okay, nagkakaintindihan tayo, malinaw? Okay, next, dito naman tayo sa mga contribution. Ano yung contribution ng mga, ito, okay, Parthenon. Ang Parthenon, ito yung diniscuss ko last time, dun sa Athens at Spartans, di ba? Kung saan ang Athens, meron silang tinatawag na templo na ito yung tinatawag ng templo na Parthenon, kung saan ipinatayo ito para sa kanilang Diyos ang si Athena, ang Diyos ng mga Athens. Kaya meron 3 estilo ng column. Ito yung tinatawag natin Doric, Ionic, at Corinthian. Pag sinabi natin Doric, itong Doric, ito yung simpleng design lang. Okay, simpleng design nyo na dito sa tinatawag, ito yung tinatawag ng capital yung taas. Ang capital nito ay simple lang, walang disenyo. Basta ganyan lang, plain. Okay. Nakikita nyo itong mga to, itong mga posting to sa mga lumang struktura. Pero dito sa atin, sa mga simbahan, mga lumang simbahan, at marami pang iba. Mga munisipyo, meron din. Mga city hall or kahit ano na luma, meron ganyang design. Okay? Pangalawa, Ionic. Ito yung medyo payat to. Medyo payat, pero mas higit na mataas kaysa sa Doric. Pero yung capital nito, yung top, meron siyang disenyong scroll shape, kung minsan naman ay spiral shape. Ito yung tinatawag natin capital. Ganito ang design ng Ionic. Next, Corinthian. Ang Corinthian naman, ito yung mga poster na mayroong dahong disenyo. At ito yung madidetalye kasi maganda ang parang over-design siya. Okay, ito yung 3 estilo ng column. Ulitin natin, Doric, Ionic, at Corinthian. Okay, ito naman ang ginagamit ng mga Griego na alpabeto. Ito yung alpabetong Phoenician. Okay, ang gusto kong gawin ninyo, memorize yung mga letters nito kasi papakis ko din ito ha. Ginagamit din ito guys, sa mga, alam ko, ginagamit ito ng mga pulis yung mga kumukuha ng mga military training. Okay, kasi ito yung ginagamit nila alpha, beta, mas pinili nito kasi doon sa ABCD, di ba? Mas maganda kasi ito. Napaka-alpha, di ba? Mas mga pag nagtatawag mo yung letter A, alpha, beta, gano'n. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Ang mga tawag dito ay mga alphabeto ng Phoenician. Okay, memorize yung sulat. Tignan nyo mabuti ha, bibigay ko lang din yung copy. Okay, amphitheater. Ito yung sulat ng amphitheater. Pag sinabi natin amphitheater, nasabi ko nga, pinagbabawal dito yung mga kababaihan. Bakit? Hindi sila pwede. Okay? Pinagbabawal yan ng mga Athens noong unang panahon. Dito, ito ay tinatawag sa amphitheater. Ito yung tanghalan sa korteng pabilog
Yan, pabilog. At open space sa gitna upang mas marami ang makapanood ng bawat pagtatanghal. Okay, meron silang ginagawa dito ng pagtatanghal, yung dalawang uri ng dula. Ito yung tinatawag natin trahedya at komedya. Pag sinabi natin trahedya, ito yung mga napapanood natin na hindi maganda ang kahihinatnan. For example, namatay yung bida, may nabas na may namatay. Okay, tawag doon trahedya. Halos tungkol lahat ng kwento. May pagtataksil, barilan, patayan, and so on. Kabiguan, mga ganun. Trahedya ang tawag doon. For example, Titanic, di ba? Nangyari sa Titanic, namatay yung lalaki at yung iba pa. Okay, pero pag sinabi natin comedy, kilala natin ito, alam natin ito, ito yung mga nakakatawang mga pangyayari. Tulad ng mga bubblegum, mga ganun na napapanood natin ngayon, at marami pang iba. Okay? Next, dito naman tayo sa mga taong to. Okay, si Thucydides, or sa iba, Thucydides, yung iba naman, Thucydides yung pagbasa, kahit ano, basta alam natin spelling, okay lang. Okay, anong ginawa niya? Siya yung may akda na tinatawag nating History of the Peloponnesian War. Ano naman nangyari nun? Di ba, doon sa kwento ko nung last time ang Athens at Spartans, di ba nagkaroon ng pag-aaway ang Athens at Spartans? Bakit sila nag-aaway? Kasi si Athens gumawa ng samahan na tinatawag nating Delian League. Di ba? Gumawa na siya. Tapos pagkaroon ng ilang panahon, gumawa din ng samahan si Spartans na tinawag naman ng Peloponnesian War, ay Peloponnesian League. Dahil doon, nagalit si Athens, di ba? Nung nagalit si Athens, doon na nag-umpisa yung tinatawag nating Peloponnesian War. Dito, sa akdang ito, sa aklat na ito, okay, itinula ni Thucydides ang lahat ng nangyari, na kung saan ito ay tumatalakay sa mga digmaan na naganap sa mga lungsod estado ng Gresya. Okay, mamaya ako papaliwanag itong nasa pulang font na to, ha? Okay, next, si Herodotus naman. Okay, basta pag narinig natin ang salitang Herodotus, siya ay ang ama ng kasaysayan, or the father of history. Okay, siya lang naman ang father of history. Anong sinulat niya ng libro? Sinulat niya yung history of the Persian Wars. Okay, balikan ulit natin yung last topic natin. Di ba, paano nga ba nagkaroon ng history ng Persian? Di ba, si Athens, tinulungan niya si Ionia. Samantala si Ionia kasi sinasakop siya ni Persia. Nung tinulungan ni Athens si Ionia, anong nangyari? Hindi nagtagumpay si Persia, kaya nagalit si Hari Darius the Great. Anong nangyari doon? Okay, kaya na doon mag-uumpisa yung labanan. Yung labanan sa pagitan ng Athens at ng Persian. Inilathala o isinulat ito ni Herodotus sa kanyang libro. Lahat ng naganap doon. Yung nag-discuss ko ng pinakauna, yun yan. Pero sabi ni Herodotus kasi, magkaiba si Herodotus at si Thucydides ng paniniwala. Bakit? Kung titignan natin, dun sa history of the Persian Wars, ang nakalagay doon, nanalo ang mga Athens. Bakit ito nanalo? Ang sabi ni Herodotus, nanalo daw ang mga Athens kasi tinulungan sila ng mga Diyos. Tinulungan sila ng kanilang mga Diyos. Kaya daw sila nanalo. Diba? Yun yung sabi niya. Pero, ito naman ang paliwanag ni Thucydides. Ibig sabihin niya, walang kinalaman ng mga Diyos sa pagbuo ng kasaysayan. Bakit? Kasi daw, ang tao mismo ang gagawa ng kanyang kasaysayan. Like, for example, ikaw ay isang taong talagang manalo, suswertehin ka, wala kang kinalaman ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Thucydides. Okay, kung ano daw ang nangyari sa'yo, ikaw yung gumawa. Walang kinalaman ng Diyos. Ibig sabihin, si Thucydides ay hindi naniniwala sa mga Diyos-Diyosan nila dati. Okay? Next. Ito si Homer. Si Homer ay isang bulag na manunulat. Anong sinulat niya? Ito yung panitikang Iliad at Odyssey. Kaya, assignment ninyo, alamin nyo, ano nga bang kwento nito? Anong ibig sabihin yan? Saan nangyari, and so on. Okay, alam niya na, ito yung Iliad at Odyssey. Okay, sa Homer kasi, nung panahon ng Dark Ages, ipinalagana pa rin niya ang panitikang Griego. Okay? Yan, siya ay kilala bilang isang bulag na manunulat. Okay, next, ito yung mga kilalang pilosopo. Di ba pag sinabi natin,
yung mga teacher natin sinasabihin, kaya ang pilosopo naman, ibig sabihin, parang dami mong alam, pero ginagawa mong binabago mo yung ibig sabihin. Pero ito yung mga kilala ng mga pilosopo nitong panahong ito. Una, si Socrates. Okay, si Socrates kasi, siya yung gumawa ng ginagamit ng mga lawyer, ng mga yung tinatawag natin Socratic method. Ano yung ibig sabihin ng Socratic method? Sa pinakasimpleng salita, ito yung tinatawag na question and answer. Ibig sabihin, ito yung palitan, for example, yung mga substitution, mga ganun, Socratic method ang tawag dito. Okay, siya rin yung sinabi niya rin na kailangan daw know thyself. Ano yung ibig sabihin ng know thyself? Okay, know thyself, ibig sabihin, kailangan mong sabi dito, know thyself, dapat patuloy kang magtanong o maging mapag-usisa sa mga tao hinggil sa mga bagay-bagay. Dapat inaalam natin kung ano yung mga bagay-bagay upang malaman ang kasagutan sa bawat katanungan. Okay, sino estudyante niya? Naging estudyante niya si Herodotus. Sa know thyself, bakit? For example, inaalam mo bakit sobrang ang pogi ko, bakit nga ba ang bango ko, mga ganun. Know thyself yun. Okay, estudyante niya si Herodotus na ama ng kasaysayan. Okay, next, si Plato naman. Si Plato din ay isang estudyante din ni Socrates. Siya ang pinakasikat na mag-aaral ni Socrates. Bakit? Okay, siya ay gumawa ng tinatawag nating akdang The Republic, kung saan ito ay talakayan sa katanging-tanging polis. Okay, katanging-tanging polis, pinakamailing kwento niya, at ito ay nakalagay dito yung mga ang uri ng pamahalaan na makapagbibigay ng kaligayahan sa mga mamamayan nito. Tinalakay niya doon sa librong The Republic. Sinasabi niya rin na dapat daw ang mamumuno sa isang pamayanan ay ang pilosopong hari. Okay, di ba meron tayo, dapat daw, kung tulad niya isang pilosopo, isang mayaman, isang may alam, ang dapat na mamumuno sa isang pamayanan. Okay, next, si Aristotle naman, si Aristotle ang pinakamahusay na mag-aaral ni Plato. Ibig sabihin, si Plato, nagkaroon din siya ng estudyante. Ang pangalan niya ay Aristotle. Okay, siya ang pinakamahusay at itinatag ni Aristotle yung ang Lyceum. Okay, tinatag niya ang Lyceum kung saan, okay, di ba, kilala natin ang Lyceum, mga school yan, di ba? School sa atin, mayroon dyan sa Lyceum of the Philippines at iba pa. Kung saan, itinuturo niya sa kanyang mag-aaral ang konsepto na tinatawag natin golden mean. Ano yung golden mean? Mamuhay ka ng hindi labis, ngunit hindi rin kulang. Dapat nasa moderate lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Okay? Next, gumawa din siya ng aklat. Okay, tinatawag na politics. Kung saan naman dito, tinalakay ng pamamamayaan iba't ibang uri ng pamahalaan. Tinalakay niya iba't ibang uri ng pamahalaan. Hindi ko pa naman siya masyadong nabasa yung politics, kaso yun ang nakalagay dun sa kanyang akda. At sinabi niya na dapat ang leader ay galing sa panggit ng uri ng tao. Diba meron tayong lower class, middle class, at upper class. Yung lower class, pinakamahirap, middle, sakto lang, tapos yung upper class, yung mga mayayaman. Sabi niya, dapat ang maging leader ng isang pamayanan o ng isang bansa o isang lungsod ay isang middle class na tao. Bakit? Kasi mas maraming alam ang isang nasa middle class. Kasi nasubukan niya maghirap, kaya napunta siya, diba? For example, kayo, galing ka na mahirap ka, tapos bigla kang yumaman, anong gagawin mo? Di ba, napakaingat mo sa pera, napakaingat mo mag-desisyon. Pero kung mayaman ka na, wala kang alam sa kahirapan, di ba? Pero kung mahirap pa naman, wala kang ginagawa, ay wala din. Kaya gusto niya dapat nasa gitna. Ito naman si Hippocrates. Si Hippocrates ang unang manggagamot. Okay, siya yung pinakaunang doktor sa buong mundo. Sabi niya, di ba, alam natin, ang karamdaman daw ay hindi talaga galing o parusa ng Diyos. Di ba, sabi na noong unang panahon, kapag ikaw ay nagkaketong, nagkaroon ng parang galis-galis and so on, di ba, sabi niya, pinaparusahan ka na ng Diyos.
Pero ayon kay Hippocrates, hindi yun galing sa Diyos. Kasi hindi naman siya naniniwala sa Diyos. Kasi, sabi niya, basta sa medisina, kung talaga magkakaroon ka ng sakit, dahil yun sa mga iba't ibang uri ng mga napag-aralan niya, may iba't ibang sanhi, bakit ka nagkaroon ng gano'n? At hindi yun galing sa Diyos. Yun yung sinabi niya. Kaya siya tinuturing na ama ng medisina. Okay, si Hippocrates ang ama ng medisina. Ngayon, gumawa din siya ng kodigo. Ito yung tinatawag nating Hippocratic Oath. Ang nakalagay dito, for example, nakapasa ka na sa PRC, doktor ka, nakapasa ka na sa PRC, yung tinatawag nating panunumpa nila. Nanunumpa sila ng tinatawag na Hippocratic Oath. Okay, mag-search niyan kung ano nakalagay dyan, ha? Dagdag nyo dun sa assignment natin. Ito naman si Aristarchus. Sa Aristarchus, ang nagsabi na mas malaki ang araw kaysa sa daigdig. At pinatunayan niya na ang daigdig ay gumagalaw paikot ng araw. O, tingnan nyo rin ang mata, o ibig sabihin, nag-observe talaga yan. In-observe niya kung talagang gumagalaw ang paikot ng araw. Okay, ito mas nakakatawa dito. Ayan, si Thales. O, tingnan nyo, sabi niya, discover niya daw yung solar eclipse. Tingnan nyo, hinintay niya, kitang-kita kayo dyan. Kaya napapanood nyo itong video ito, alam niyo kung ang assignment niyo dito, alam niyo kung kailan nagkakaroon ng solar eclipse sa atin. Ilang taon bago magkaroon ng solar eclipse. Okay, sino nagka-discover niya? Huwag mong kakalimutan, lalaki ng mata, si Thales. Okay, next. Si Pythagoras naman, gumawa siya ng tinatawag natin yung Pythagorean theorem. Ibig sabihin, ng Pythagorean theorem na lahat ng right angle, okay, ito, di ba, right angle. Ano yung ibig sabihin ng right angle? Right angle, ibig sabihin yan ay 90 degrees. Ibig sabihin, ang Pythagorean theorem daw, sinasabi daw niya, lahat ng natitira, di ba, ilan ang side ng ilan ang angle ng isang triangle, meron tatlo. Okay, yung sabi dyan, right angle. Yung dalawa daw, pag pinasama natin, pinaplas natin, ang katumbas niyan ay 90 degrees. Okay ba? Next. Takdang aralin ninyo, assignment, dagdag ulit. Okay, kikilalanin ninyo yung mga Greek gods and goddesses. At ibibigay nyo ang kanilang Roman name. Like for example, si Poseidon, ito yung Greek name niya, siya ang Diyos ng karagatan. Okay, ngayon, hahanapin niyo yung kanyang Roman name. Ang Roman name ni Poseidon sa Roman ay Neptune. Nagkakaintindihan ba tayo? Malinaw ba? Okay, sige. Goodbye and thank you, class.